Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So in case sa mga interesado po sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below. So, wala tayo kahapon. Ayan, nagbiyahe kasi kami pa Antipolo. Biglaan. Kasi, ayan, namatay yung lola ko doon. Sa tatay ko. Okay, nanay ng tatay ko. Kaya rin guys, medyo medyo gahol sa oras kasi wala na akong time kahapon. So, pasensya na. Wala tayong collective kahapon. So, ayan. Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Kanino bang love reading ito spirit guide? Kanino po itong love reading spirit guide? So, guys, meron tayong 8 of Pentacles. Okay. So, pwedeng nakilala mo tong person to sa social media, no? Parang active likers mo, ba tawag doon? Basta lagi siyang nakalike sa social media mo. Pwede rin naman guys na lagi niyang tinitignan yung mga my day mo. Okay? So, ikaw yung tipo ng tao na parang masaya. Masaya ka nun. Siguro kahit ngayon, masaya ka pa rin naman. Ayan. So, nag-aalangan siya, nakausapin ka noon. Or pwede ngayon siya guys nangyayari, no? So, pwede nyo guys balansehin kung kailan siya nangyayari, kung ito ba yung current situation nyo or pwede nangyayari siya sa past. Sa pinapakita sa akin dito guys, pwedeng masaya ka noon tapos siya parang nakamasid lang siya or masaya pa rin siya ikaw ngayon. Medyo may pagka-famous, no? Parang kilala ka sa social media. Content creator ka siguro. And itong taong to guys, pwedeng fans mo siya. Fans. Sobrang hinahangaan ka nitong taong to. Siguro napukaw nitong taong to or napukaw ng taong yan. O ikaw, napukaw mo ba yung atensyon nitong taong to? Then, nagkaroon guys ng special connection sa inyong dalawa. Okay, 8 of Pentacles, kasi guys, stability to eh. Pwedeng nakapokus ka sa kaperahan mo, sobrang masaya ka sa ginagawa mo, nag-e-enjoy ka kasi passion mo tong ginagawa mo na to. Okay, then ito yung person na to, pwedeng nung panahon na yon nagkakausap kayo or pwedeng lagi kanyang tinitignan. Ayan, four of swords, like kanyang tinitignan, nisto kanya, ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Nakikita ko rin dito guys na parang four of swords kasi parang ikaw yung nagiging libangan niya. Okay? So, parang broken-hearted din siya that time nung na-meet mo siguro itong taong to. So, death and revert. Then, pwedeng nung nag-uusap na kayo, possible kasi guys na na-heal mo siya. Okay? Na-heal mo itong taong to. Pwede ikaw yung nakakatulong sa kanya. Pwede rin naman guys na hindi broken-hearted. Pwede rin naman kasi guys na meron siyang malalim na problema. Marami siyang pinagdadaanan. So, yun yung pinapakita sa akin guys na kino-consider na itong taong to. Okay? Sige, tingnan pa natin kung ano man yung mga pinagdadaanan ng taong yan. Possible na isa ka sa nakatulong sa kanya that time. Hindi mo intention, wala ka rin naman guys alam. So, pwede rin naman guys na parang wala ka rin naman talagang pakialam. Kung ano man yung naidudulot mo sa taong to. Okay? Wala siyang special treatment sa'yo. Parang ganon. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. So, malakas ang earth sign, no? Capricorn, Taurus, and Virgo. Tignan pa natin. Meron tayong The Emperor. Food vlogger. Oh, may mga food vlogger dito or iba sa inyo guys, nagta-travel or nagta-try kayo, pwede naman partner mo na siya. Okay? Kasi tignan mo, parehas kayo ng gusto. Emperor siya, meron siyang ginagawa din na libangan. Siguro guys, nag-collab kayong dalawa hanggang sa parang na-develop or pwede rin naman guys na partner mo talaga siya. Tapos nagpaplano kayo mag-vlog. Okay? Pwede sinisimulan nyo na or iba sa inyo,
pwedeng hilig nyo lang talaga mag-explore, no? Kung hindi pa naman kayo guys nagsimula sa pagbablog, pwedeng hilig nyo talaga guys na mag-explore. Then parang ito yung bonding nyo dalawa. Yung dalawa. Okay? Sige, tignan pa natin guys. So, Emperor Aries energy. Okay. Tignan pa natin kanina po itong love reading spirit guide. Okay. Kanina po itong love reading. Meron tayong Ace of Swords. Nako. Meron kayong pinagdadaanan nitong taong to na parang nagiging challenging sa inyo ngayon. As in, meron kayong tina-target dyan. Ayan, tina-target. Then, natatakot kayong sumubok or sumugal. Kasi parang nandun kayo sa point na parang what if ganito sabi ng ibang tao, or ang daming what if, no? So, sabi nga nila guys, kung gusto mo maging successful or gusto mag-success diyan sa pinupurso mo or sa passion mo, kung ano man yung forte mo, alam mo sa sarili mo na forte mo yung bagay na yun, pero hindi ka aware, no? Hindi ka pa maalam kung talaga bang magsasucess ka dun sa tinatahak mong landas. Pero, sabi nga nila guys, kung hindi ka susugal, hindi mo malalaman kasi hindi mo malalaman kung ano ba yung magiging outcome. So, sabi kasi nung iba, lalo na yung mga nagiging successful na sa business, na parang wag kang tumingin dun sa kikitain. Okay? Wag mong tignan kung ano yung parang ano na ba yung ibubunga, no? Kung magiging parang yayaman ka na ba? So, pwedeng magsisimula ka pa lang. Pwedeng nandun pa lang sa point na iniisip mo pa lang. Tapos, ang iniisip niya na, ay, magpapatayo na ako ng bahay, ganito, ganyan. So, pag nakapokus ka kasi dun sa pera, lalo na kayo, may business kayo na sinisimulan, pag nakapokus na kayo dun sa pera, tas sa mga pangarap na gusto nyong bilhin, mas lalo kayong i-challenge. Parang sinasabi lang dyan guys, na i-enjoy mo lang, or i-enjoy nyo lang dalawa. Okay? Hindi nyo guys kailangan magmadali, kasi mas lalo kayong mape-pressure, no? Baka dumating kayo sa point na bitawan nyo na lang kung ano yung nasimulan nyo. Okay? Kasi na-frustrate kayo eh. Okay, tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong Knight of Wands. Oh, mukhang may mga planong bumili ng sasakyan yung iba sa inyo. May plano ba kayong bumili ng motor? Ayan, may bagong labas ang Honda ngayon, oh. Ano ba pangalan nun? Giorno ba yun? So, baka, ayan, kamukha niya kasi. Or baka ganito talaga na motor yung gusto nyo. Okay? Pwede may isip mo na rin. Kasi parang feeling mo na pag-iiwanan ka. Or ano siya guys, parang, pwede rin naman kasi na marami siyang, madaming gamit, no? Talagang kailangan nyo na. Kasi mapapakinabangan nyo naman. So, ingat lang kayo guys sa pagdadrive, no? Lagi nyo lang iisipin guys na makakarating kayo sa gusto nyong puntahan nang hindi kayo nagmamadali. Okay? So, haya Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, pero malakas pong Aries. Ace of Swords, Aquarius, Gemini, and Libra. Energy. Wow. Ang ganda nung mindset nyo ng person mo kasi talagang may partnership dyan guys. Okay? Nagpaplano kayo pagdating sa sa gusto nyong mangyari. As in, sinusuportahan nyo yung isa't isa. Sa kung ano yung gusto ng partner mo, ano din yung gusto mo. Okay? Okay yun, guys. Kasi mahirap yung meron kang gustong i-force tapos parang against yung person mo sa kung ano yung gusto mong gawin. Okay? Parang nahihinaan siya. May mga ganun kasi, guys, na partner, no? Kaya, guys, minsan, hindi ka nagiging successful dun sa gusto mong mangyari. Kasi, nandun sa point na parang natatakot yung partner mo. Na kung ano yung maging outcome, hindi naman natatakot na baka maging successful ka doon. Baka natatakot na mag-fail ka doon, parang siya yung unang masasaktan. So, baka mahina yung loob ni partner, no? Tingnan natin. Meron tayong Cupid's Arrow, Have Faith, Love is Coming, Surprise Invitation, or Meeting Hesitation. So, yun guys, pwede nga na ito ay new person, pwedeng
mangyayari pa lang or pwedeng nangyayari na ngayon sa kasalukuyan. Pwedeng itong Cupid's arrow is nagsisimula pa lang talaga kayo. Pwedeng bago pa lang kayo, no, na magkarelasyon itong tao to. Meron tayong healthy choice, making healthy choices in love and life, self-love, self-care, being happier. So, ayan. Yung sinasabi lang dyan, guys, parang kontento ka sa kung anong meron ka ngayon. Pwedeng single ka ngayon, pwedeng kontento ka, masaya ka, hindi ka naghahangad ng sobra-sobra. Or kung ikaw naman, guys, ay bago pa lang sa relationship, pwedeng matagal kang single, tapos ngayon ay nag-decide ka na magkaroon na talaga, guys. And mukhang hindi ka nagsisi dun sa partner na pinili mo. Kasi talagang magka-vibes kayo na tong taong to. Iisa yung gusto nyo. Okay, meron tayong girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Oh, di ba? So, yun nga lang, guys, medyo tuksuhin tong person mo na to, no? Oo. Nabibetan siya ng mga friends mo or mga kakilala nyo. Pwede na sa circle nyo lang. Pwede kahit hindi mo friends. Pwede na sa circle nyo lang. Parang natitipuhan tong person mo. Or pwede ikaw, no? Basta, guys, parang ano kayo, pwedeng isa sa inyo ng person mo yung na-attract pa yung ibang tao. And parang, dahil nga mabilis kayong matukso, so ingat kayo, guys, no? Parang tuksuhin yung isa sa inyo ng person mo. Para kasi hindi malabong kumagat Okay? Meron tayong, diba, kakasabi ko lang, stab in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. So, pwedeng bago pa lang yan, pero possible, guys, na itong relasyon na to, may ibang aatake, no? May ibang sisira, or possible na sumira kung sakaling hindi talaga to, guys, mag-work. Or pwedeng sabihin na natin na naiinggit ka sobrang saya ng relasyon na meron kayo, guys, no? Hindi nyo, guys, naiisip na parang may problema. Lagi nyo, guys, pinag-uusapan. Nandun sa point na nagpaplano kayo sa future na tong taong to. Okay? So, hindi mo maisip na pwedeng gawin ng person mo or pwedeng nangyari na, no? Na may mga kinakausap, natutukso ba? Ayan. So, guys, tignan natin doon tayo sa energy. Okay, nasa na. Doon tayo sa energy, guys. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo ngayon? Pwedeng may nahuhuli ka mga chat doon sa person mo. Pwedeng, malakas kasi yung instinct mo. May pakiramdam ka. Pwedeng hindi ka pa sigurado kung may third party, pero nafe-feel mo na may something. No? Na parang, okay naman yung relasyon nyo, walang problema, pero parang may something. Okay, tingnan natin, nararamdaman sa'yo ng person mo. Manic. So, ano ba yung manic? Crazy daw to Baliw sa'yo. Oo. Nababaliw sa'yo yung person mo. Sabihin, nandun sa point na mahal ka pa ng person mo. Sabihin na natin, guys, na mahal ka. Huwag na yung pa. Para kasing parang sinasabi na ngayon mahal ka pa, pero baka bukas hindi na. Parang ganun. Pero sa ngayon kasi, guys, crazy or manic, nababaliw sa'yo yung person mo. Okay? Ayan, may shame daw. So, minsan parang ikaw yung nasisisi niya. Parang medyo may pagka, si person. Gaslight, no? Gina-gaslight ka niya minsan. Or mina-manipulate. Kung bakit parang, magaling siya mag-emote Magaling siya, parang pa-victim din siya minsan. So, ikaw parang naawa ka. Nandun ka sa point na parang naiisip mo na baka ako may mali. Parang mabilis kang mag-guilty. Okay? So, dahil yun, guys, sa sobrang pagmamahal sa yung person mo. Tignan natin ano naman ang tingin ni person sa'yo. Worn out. Pili niya pagod ka Pagod ka na sa relasyon. Or pwedeng hindi dun sa relasyon Pwedeng pagod ka sa trabaho, wala ka ng time sa kanya. Pwede rin naman kasi, guys, na sobrang abala ka sa kung ano man yung gusto mo, no? Pwede meron kang pinupurso na pangarap mo.
and sobrang abala ka doon. Na para bang ito yung mas pinagtutuunan mo ng pansin. Ramdam niya naman guys na lagi kang pagod and nafe-feel niya rin na parang hindi mo siya naasikaso. Oo. Ikaw naman makakalam yan eh, inaasikaso mo ba yung person mo? Kasi parang feeling niya hindi eh. Feeling niya hindi mo siya mahal, hindi mo siya inaasikaso. So, feeling niya ikaw yung napapagod dun sa relasyon. Or pwedeng pagod ka na sa trabaho. Kaya nga, minsan nakaka-feel siya na natatakot siya eh. Kasi parang nafe-feel niya na parang di mo naman siya mahal. Okay. Tignan natin guys, ano naman yung magiging action, plano ni person dito sa relasyon na to. Meron tayong trauma. Okay. Natotrauma siya guys eh. So, pwedeng meron kang ginagawa na natotrauma tong taong to. Kasi parang ang weak ng energy niya. Parang mas strong ka pa nga sa kanya. Takot siya oh. Medyo mahina ang loob nito ng taong to. Okay? Pwedeng nape-pressure mo siya nang hindi mo na mamalayan. Like parang meron ka mga sinasabi na parang ito yung ibang tao ganito. Tapos parang nakukumpara yung dating sa kanya. Or pwedeng ikaw successful tapos siya nape-pressure na hindi kanya kayang sabayan. So, kaya medyo natotrauma siya, guys. Mahal kanya pero parang hindi kanya kayang sabayan. Medyo may pagka-insensitive ka siguro, minsan. Okay, so pakiramdaman mo. Okay? Tignan natin ano naman yung outcome. Meron tayong healing. So, yung outcome, guys, ayan. Sabihin na natin na wag kang pakakampante pag sobrang mahal na mahal ka ng person mo. Huwag kayo guys yung parang laging galit. Huwag nyo guys abusuhin. Suklian nyo rin guys ang sobrang pagmamahal. Kasi hindi naman natin guys masasabi kung habang buhay ganun yung energy ng person natin, no? Huwag natin abusuhin yung sobrang pagmamahal na binibigay sa atin ng person natin. Kasi pwedeng dumating yung point na mauntog to, yung tipong naisip mo na gusto mo na siyang mahalin, ikaw naman yung naghahabol, tapos si person naka-recover na. Yung tipong dumating na siya sa point na wala na siyang pakialam. Okay, baka kaya nagpapa-flirt, no? Baka kaya tong person na to guys is mabilis siya matukso. Okay, dahil nga ganito nga yung sitwasyon. Okay? Tignan natin guys yung zodiac sign. Wait lang po. Okay, so zodiac sign sa side ni person. Ano po yung malalakas na zodiac sign sa side ni person? So, kung hindi naman ba yung zodiac sign ng person mo, ibig sabihin, nandun yung sa big three niya. Okay, sa Sun, Moon, Rising, and Venus sign niya. Yung mabanggit natin na zodiac sign. Okay? Meron tayong, ayan, Cancer, Virgo, Scorpio, Aquarius, Leo, and Aries energy. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus, Pisces, and Libra energy. Okay, last one. Okay, Leo, Aries, Taurus, Gemini, Pisces, Capricorn energy. Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Okay, nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. Let go. Oh. Siguro kasi dahil matagal kang single. Parang nandun ka sa point na, wait, di ako sanay na pumasok ulit sa relasyon. So, medyo hindi ka pa ready, hindi ka handa, no? Tinagalog English ko lang, sorry. Maski ako naguluhan na rin. Pero guys, ito ha, inner awareness. Pwede kasi guys na masyado kang na-overwhelm. Ayan, na-overwhelm ka daw sa ginagawa niya eh. Sobrang pagmamahal na ginagawa niya sa inyo, pagiging seloso ni person. Pwede na naman guys sa sobrang protective or sabihin na natin na yung sobrang pagmamahal na ginagawa niya guys, parang may something, no? Hindi ko ma-explain yung energy, pero parang gusto mo siyang i-let go, no? Ayaw mo ng ganon. Okay, parang nahihinaan ka dun sa person mo. Ayan yung nararamdaman mo sa kanya. Parang gusto mo siya guys, i-let go. Or pwede baka nga nila let go mo na. Kasi mas mas masaya ka siguro ng nag-iisa or introvert ka. Okay? Ayaw mo nang pinapakailaman. Medyo dominante yung energy. Tignan natin guys, ano naman yung tingin mo sa person mo.
reflection. So, ako yung ginagawa niya kasi, yun din yung ginagawa mo. So, pwedeng kaya ganun yung pwede kasi guys na siya yung nauna na maging cold. Then, parang naghabol ka rin before. Pwedeng ginagawa mo lang siya ngayon. Kasi yun siya eh. Yun siya dati. Okay? So, pwede kasi guys na bumalik na naman to sa point na siya naman yung maging cold. Baka ikaw naman yung maghabol. So, ang nakikita ko kasing energy mo, kung ano yung action ni person, yun yung ginagawa mo. Parang asara na lang tayo parehas. Self-confidence. Grabe, no? Ang taas ng confidence na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ano yung... Okay. Ano yung magiging action mo dito sa connection nito? Action mo sa connection. Meron tayong bottled up. Parang na-overwhelm ka talaga guys. Parang na ano, parang nandidiri ka sa person. Sorry, ganun talaga nasaga po energy. Parang, oh my God, lumayo ka sa akin, ayoko. Parang ganun. Ang hirap explain guys ng energy, no? Or nafe-feel ko kasi siya eh, pero ang hirap i-explain. Baka bigla tayong warning ni TikTok, ni YouTube. Oo, baka bigla tayong warning. Kasi baka may masabi ako, tapos parang hindi na pwede guys yung words na yun. Pero ang nakakita ko guys, medyo ilang ka sa taong to, o pwede nawawala talaga yung pagmamahal mo. Baka yun yung sinasabi nilang, na fell out of love. Okay? Pwede na fall out of love ka na, or baka napapall out of love ka lang. Okay? So, yan. Ano yung... Okay. Ayun yung action mo ha. Parang nawawalan ka ng pagmamahal. Yung outcome. Outcome. Oops. Ano sabi? Sorrow. May takot ka. Naku. So, kung di ka pa talaga guys ready, pag-isip mo mabuti yung ginagawa mo, no? Pag-isip mo mabuti kasi baka nandun ka sa point na mahal mo pala talaga siya. Hindi ka lang talaga sigurado kung yung nararamdaman mo is talagang pagmamahal na or baka hindi naman. Baka nabibigla ka lang. Pwede kasi napipil mo na nahihirapan ka dito sa relasyon na to. Pwede nahihirapan kang bitbitin tong taong to. Parang ramdam mo na parang ikaw lahat. Ganon. Sige. Kaya pag-isipan mo buti ha, kasi parang nakakita ko dito, ikaw yung maghahabol dyan. Kaya sabihin na natin na wala kang nararamdaman sa taong to, parang wala na, hindi ko na siya gusto. Pero baka kasi meron kang mabalitaan, na yung magiging dahilan ko bakit matitrigger ka. And parang may paghahabol, no? Kahit sabihin natin nakarecover ka dyan sa taong yan. Okay, or pwedeng ready ka nang itakwil siya sa buhay mo. So, dyan sa side mo, meron tayong Libra, Aquarius, Scorpio, Sagittarius, Leo, Cancer, and Virgo. Energy. Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquarius, Cancer, and Virgo energy. Oh, naulit lang. Ulitin natin, guys. Okay, so meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Capricorn, Leo, and Aries energy. Okay, tingnan natin saan ito papunta. Saan po ito papunta? Future dito. Ano na po yung magiging ganap dito sa relationship na to? Meron tayong The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, change, mind. So, may paghahabol talaga na mangyayari, guys. Okay, biglang magbabago yung pakiramdam. No? Nandun na sa point na parang ready nang i-let go yung person. Tapos parang, ay wait, hindi pala. Tapos broken hearted or baka mababalitaan mo na meron na talaga iba pinag-pursue yung person mo or pwede ikaw to. Tapos isa sa inyo maghahabol. Ganun yung nasasagap ko dyan, guys. No? So, pwedeng karelasyon mo pa siya ngayon. Pwedeng bago pa lang kayo. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Kasi ikaw, focus ka talaga sa sa stability. Hindi mo nakikita sa person mo yung gano'n, yung pagtsatsaga dun sa relasyon. Okay? Tingnan natin. Okay. Tingnan natin.
Meron tayong calling in your soulmate. Mukhang soulmate mo yan. Or pwede ikaw nakaka-feel ka dito na parang baka meron pang iba. Meron tayong attraction. Meron tayong reconciliation. So, ayan. May reconciliation na magaganap. Yung iba sa inyo, pwedeng bago to eh. Pwedeng bago tong person na binabasa natin. Tapos parang may distraction dito na someone from the past. May manggugulo na someone from the past. Dalawang tao yung nakikita ko dyan, guys, no? Sinasabi lang dyan, guys, stay optimistic about your love life. Okay, positive thinking and faith will bring you romance. Guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.